everyone! Nagpa-check up ako last week and sabi ng doktor, cesarean daw ako since placenta previa pa din ako. From the start, placenta previa na ako. Ibig sabihin, mas nauuna yung placenta natin kaysa kay baby and hindi yun pwedeng natural birth kapag placenta previa. Gustuhin ko man yung natural birth, hindi siya possible kung hindi magbabago yung position ng placenta ko. Yung result ng ultrasound is mas malaki si Twin A kaysa kay Twin B ng 16%. Si Twin A is 1.9 kilograms and then si Twin B is 1.6 kilograms. So, 16% yung difference nila sa weight. Sabi ng doctor is hanggang 20% lang. Yun yung recommended na hanggang dun lang yung difference na mangyayari kay twins ko. Kasi kung mas lalagpas pa siya dun, medyo delikado na. Kasi possible daw na magkaroon ng twin-to-twin transfusion syndrome ata yun, TTSS. Si Twin A, siya nagiging recipients ng mga nutrients. And then si Twin B, siya yung donor. Walang sapat na nutrition na nakuha si Twin B. And liliit siya, nanliliit kung magtatagal siya sa tiyan ko ng ganon. So, yun yung iniiwasan namin at kailangan i-monitor, sabi ni doktor. Kaya, pinababalik ulit kami next week para ma-check na kung lumalaki ba si Twin B or lumiliit. Kasi kung lumiliit si Twin B, ang sabi ng doctors, kailangan mapaagan na i-deliver yung twins ko para ma-prevent na mas lumiit pa siya sa tiyan ko. Which is, sana hindi na mangyari yon. Sana lumaki si Twin B. Kaya, ang sabi ni doktor, kailangan kong kumain ng 6 times a day and more protein tayo. Which is, ginagawa ko naman siya ngayon. Kaso minsan nga lang medyo mahirap kumain ng madami kasi ang laki na din na ng tiyan ko and kapag nabusog tayo, nahirapan akong huminga. At parang naglulunga din ako kapag kumain ako ng madami. Parang hindi na kinakain ng tiyan ko and alam niyo yung baby kapag lumulungad, ganun ako every time na kumakain. Pero since kailangan natin ng more nutrients, kailangan kong pilitin yung sarili kong kumain ng siguro small frequent meals na maka 6 meals a day tayo. Ayun. So, si Twin A and Twin B, isa lang yung placenta nila. Yung iba kasi, dalawa yung placenta, tigisad sila nung twin. Kasi yung case ko kasi isa lang. So, sa isang placenta lang sila parehas kumukuha ng nutrisyon. And nag-aagawan sila. Kaya ganun yung may mga possibilities na kagaya ng twin-to-twin transfusion syndrome. For now, kailangan ko ng enough rest at saka kumain pa ng mas madaming proteins. After 2 weeks, babalik ulit ako sa kanya and doon ko ulit malalaman kung anong magiging final naming gagawin. Finger cross, sana hindi mas mapaaga. Sana umabot tayo ng 37 weeks para okay na si na baby paglabas nila. So, yun lang guys. Thank you so much kung nakaabot kayo hanggang dulo ng sinabi ko. I-update ko ulit kayo sa sunod na check-up. Bye!